Welcome ulit mga ka-LM, at dahil nalalapit ng Chinese New Year, gagawa tayo ng special na dessert na hindi lang masarap kundi magdadala rin ng swerte, ang mango graham float na magiging filling ng glutinous rice cake o kilala sa tawag na mochi. Tara, simulan na natin. Optional lang ito pero maglalagay ako ng gelatin para mas stable ang cream filling natin mamaya. At ibinabad ko ito sa tubig para mag-bloom. Hindi season ng mangga ngayon, kaya para makasiguro na matamis, ay gagamit ako ng dried mango slices na galing sa atin at ibababad ko lang din ito sa tubig para i-hydrate na magpapalambot sa mga ito. Para naman sa cream, gagamit ako ng 3 tasa ng whipping cream na may 35% fat, saka i-beat hanggang sa magdoble ang volume nito at ipasok sa refrigerator. Dulce de leche na condensed milk lang meron dito sa bahay pero trust me, bagay siya sa mangga. Minicrowave parehas ang condensed milk at gelatin ng 15 seconds saka paghahaluin ng mabuti bago ibuhos sa whipped cream. Saka haluin ng mabuti ang mga sangkap hanggang sa magpantay ang kulay ng mixture. Ilagay ito sa refrigerator para lumamig at mag-set ng konti. Ipatong ang isang bowl sa weighing scale, saka magtimbang ng 200 grams glutinous rice flour dito, 60 grams cornstarch at 60 grams white sugar. I-whisk ang mga ingredients. Measure room temperature or warm 370 ml ng fresh milk, saka ibuhos sa dry ingredients. Magdagdag din ng half teaspoon mango flavoring. Saka haluin ng mabuti. Nakakatulong sa madali ang pagmelt ng asukal at pantay na paghalo ng mga ingredients kapag warm ang gatas at di kinakailangang i-strain ang mixture. Takpan ang bowl ng saran wrap, tusukin ng toothpick, saka i-microwave ng 4 minutes. Suot ang mittens, saka ilabas ang bowl. Ingat sa pagtanggal ng takip at sobrang mainit ito. Huwag kalimutang i-check ang gitna kung luto na bago maglagay ng butter. Hindi pa luto kaya tinanggal ko ang butter. Tinakpan ulit saka ko'y binalik sa microwave at niluto ito ng 1 pang minuto. I-check natin ulit kung okay na. Hay, salamat, naluto din. At saka idagdag natin ang butter. Haluin ng bahagya at isantabi para lumamig ng konti. Habang hinihintay natin ito na lumamig, ay strain natin ang binabad nating mangga. At slice natin ang mga ito into small pieces. Saka isantabi. Balikan naman natin yung ating pinapalamig. Ilagay ito sa ating work surface at spread out ng mabuti para mas mabilis itong lumamig. Kapag tolerable na ang init nito ay masahin hanggang sa ma-absorb totally ang butter at maging stretchable. Hatiin into 12 equal portions. Saka takpan ang mga ito ng saran wrap para hindi mag-dry up. Maglagay sa piping o kung wala naman kayo sa ziplock bag ng cream na pinalamig. Ngayon naman ay handa na tayong mag-assemble. Kumuha ng isa sa glutinous rice cake, i-coat ito ng cornstarch, saka i-flatten gamit ang isang plastic rolling pin hanggang sa lapad na mas malaki sa bowl na gagamitin as mold. Ipatong ito dito at i-overhang ang edges ng malagkit sa bunganga ng bowl. Mag-umpisang mag-pipe ng cream sa gitna na pabilog at paakyat. Isunod ang mangga at dinurog na graham. Mag-pipe ulit ng cream sa ibabaw. Saka bugkusin ang edges ng malagkit para ma-enclose ang filling. Idiin at ikutin para matanggal ang extra na malagkit. I-coat ng cornstarch ang dulo bago ilagay sa cupcake liner. Saka ulitin lang ang buong proseso. Heto na ang ating masarap, pampaswerte at bilog na glutinous rice cake with mango graham filling. Subukan niyong gawin ang recipe natin ngayon at tiyak mapapalundag kayo sa sarap. Marahil ay nagtataka kayo kung anong ginawa ko sa sobrang mga ingredients. Siyempre, ayaw nating masira at masayang ang mga ito. Kaya inassemble ko sila into layers. Una, ang graham, cream, mango, sunod ang cream ulit, at ang panghuli ang graham. Saka inilagay sa freezer overnight para makagawa ng sikat at viral ngayon sa Pilipinas na mango graham ice cream sandwich. Kung may gustong-gusto ko yung recipe na gawin namin o katanungan ay comment lang below at huwag kalimutang mag-like, subscribe at share. Maraming salamat at blessings sa ating lahat ngayong bagong taon. Happy cooking and see you in the next video.